Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Department of Trade and Industry o DTI katuwang ang kumpanyang DKPO Fulfillment Company Incorporated. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, layon ng naturang MOU na mapalakas pa ang halal industry sa bansa sa pamamagitan ng isang lending company na DKPO Fulfillment Company Incorporated na maghatid ng non-interest loans sa micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs sa halal industry dito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Pascual na kapag naisakatuparan na ang mga loan grant ng MSMEs sa naturang lending company ay mas mapapalawak pa nito ang kanilang mga puhunan at negosyo. Kaugnay nito, umabot na sa 230 billion pesos na ang na-generate ng halal industry sa trade and investments at nakapaghatid na ito ng 120,000 jobs sa ating bansa. Sa huli, muling sinabi ni Pascual ang patuloy na suporta ng DTI sa halal industry upang mas mapalago nito ang kanilang industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, nagpahayag ng kumpiyansa ang ilang multinational bank sa economic outlook ng Pilipinas. Ito ay matapos ibahagi ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang matatag na macroeconomic fundamentals ng bansa at ang ginagawa ngayon ng gobyerno upang mas gawing madali ang pagdinegosyo sa Pilipinas sa sidelines ng World Bank IMF annual meeting. Sa naturang pagpupulong, muling kinumpirma ng HSBC ang long-standing partnership nito sa Pilipinas at ang kanilang interes na tuklasin ang posibleng pamumuhunan sa sustainable infrastructure, energy transition at nature-based solutions. Pinuri naman ni City Vice Chairperson of Banking, Capital Market and Advisor Jay Collins ang ating pagpupursige sa digitalization sa retail payments at public financial management. Ayon naman sa Bank of America, nananatiling matibay ang growth aspect ng Pilipinas sa kabila ng external global challenges. Ayon kay Diokno, ang Citi, HSBC at Bank of America ay nakasuporta sa Administrasyong Marcos Jr. Sa katunayan, siyang kapartner ng economic team sa mga isinasagawang Philippine Economic Briefing sa iba't ibang mga bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, naging makabuluhan ang isinagawang pulong ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga dayuhang stakeholder ng turismo sa Cebu City kung saan kanilang natalakay ang mga hamon at oportunidad ng English as a Second Language o ESL sa Pilipinas. Ang nasabing pulong ay bahagi ng listening tours ng kalihim na layuning makakuha ng mga feedback at mungkahi mula sa iba't ibang tourism sector upang mapabuti ang lokal na industriya ng turismo sa bansa. Dito ay binahagi ni Secretary Frasco ang parehong mithiin nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbangon ng bansa mula sa epekto ng pandemya at ang suporta ng kalihim sa sektor ng ESL na sinabi niyang hindi lamang isang educational endeavor bagkus kundi pati ng turismo. Umaasa naman ang kalihim sa pakipag-usap nito sa mga stakeholder ay magbubunga ng aktual na pagpapatupad ng mga hakbang na lubos na susuporta sa kanilang industriya. Nagpasalamat din siya sa kanila sa pagiging bahagi ng pamilya ng mga stakeholder ng turismo at sa malaking ambag ng mga ito sa ekonomiya. Ayon sa isang ulat noong 2019 ng Bonard, isang research market specialist na nakabase sa Austria, ang Pilipinas na ang ikalimang pinakamalaking tagapagbigay ng ESL sa mundo na pinagkukunan ng mga bansang kinabibilangan ng South Korea, Japan, China, Taiwan, Thailand at ilang mga emerging markets tulad ng Vietnam, Mongolia at Russia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.